restoration. So yan po yung gagawin natin ngayon. So first, ano nga ba yung restoration? So para sa akin yung restoration from being good to bad, i-restore natin sa pagiging good. Ilipat natin sa isang ibang scenario. Kumbaga sa bago, from bago, naging luma, i-restore natin siya para mas maging bago ulit. Gets niyo yung point? Kumbaga, pwede natin siyang sabihin yung restoration as, ano din, about pagre-recycle. Yung isang bagay na patapon na, pwede mo pa siyang gamitin. Gets niyo yung point? Yun po yung restoration. So this time, meron ako ditong i-restore na, yung ano natin dito, yung bisikletang binigay sa akin ng ng uncle ko, si Uncle Efren. So shoutout nga pala sa iyo, Uncle Efren. So para sa akin, i-add ko yung restoration as for the meaning as pagpapahalaga. Kasi from being restoration, ayun, na-stuck yung bike dito. So kailangan kong ayusin. Ayun, na realize ko lang na kailangan kong pahalagaan yung mga binibigay sa akin na bagay kasi hindi, kung baga, pinaghirapan nila yon. Kung baga, i-take value natin, pahalagan natin yung binigay sa atin ng natin, mga mahal natin sa buhay. Kung baga, bigyan natin ng sentimental value, bigyan natin ng pagpapahalaga kasi importante po 'yun. So, gaya po ng pagpapahalaga natin kay Lord, ayun, kung gaano po, kung paano niya po siya dapat, paano niya tayo tinutulungan and create, paano niya tayo tinutulungan sa mga problema natin, then iyon, take value po natin yon. Kumbaga, pahalagahan po natin. Kailangan ng restoration. Ayun yung restoration from, kumbaga, nawala ka sa pagkabanal mo, nawala ka sa pagka-faith mo kay Lord. Kumbaga, nagbabalik loob ka sa kanya, tawag nun restoration. So ayun po yung gagawin natin ngayon. Ang dami kong explanation about restoration, pero ito, punta na tayo sa restoration. Pakita ko sa inyo yung re-restore natin. Ano po to, BMX bike. Grabe, ang pogi ko dito, guys. Grabe. Confidence level po yung tawag dyan. Ayan po. Ito po, dito. Ayan, stock na po yung bike natin dito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Wait lang, pakita ko sa inyo yung bike natin na i-restore po natin. So, ayan po yung i-restore po natin na BMX bike. Ang dami na po niyang tain ng manok kasi nakalagay po siya dito sa kulungan ng mga manok. So ngayon, yung gagawin natin, i-restore po natin siya. Babalik natin siya sa pagka-renew, sa pagkabago po niya. Lilinisin po natin yung bawat parts niya, yung gulong, every parts po nitong bicycle, itong BMX bike. Ayan. So ayan, samahan nyo ko. Restore na natin to in 3, 2, 1. So ngayon, linisin na natin to. It's time for restoration. Alright. Let's go. Dahil po naglilinis tayo mga ka-unstoppable, meron po tayo importanteng pag-uusapan. Dahil ang kalinisan ay napaka-importanteng aspeto sa ating buhay. Kasi kung marumi ka na, pwede ka pang malinisan. Nagigets nyo yung point? Kung makasalanan ka man ngayon, pwede mo pa yung mabago. Pwede mong linisin yung sarili mo. Pwede ka pang magbago para mas ituwid yung sarili mo. Kumbaga sa naman, mga maling asal natin, kumbaga may chance pa tayo para mas magbago. Linisin yung mga puso natin. Kung meron man tayong mga naging kaaway, pwede pa yung maging magbate. So related pa din dito sa topic nating restoration, 'di ba? So ngayon, 'di ba, ay itong kumbaga, halimbawa na lang natin tong bisikleta. Ang daming-dami niyang uri ng mga dumi niya. Merong mga tae ng manok, merong kalawang, 'di ba? Tapos meron pang mga alikabok. Halos sama-sama na. Pero it's possible na malinis mo pa din 'yan. Kasi nasa yung mga kamay. Kung paano mo siya lilinisin, 'di ba? Kung i-relate natin siya sa buhay natin, kung sa tingin mo wala ka ng pag-asa kasi nasanay na, sabi nila kapag kapag malaki na yung tao,
kapag malaki na yung kahoy, mahirap na daw ituwid. Mahirap nang baguhin kasi nagiging cycle niya na yun eh. Doon na siya na lumaki, kumbaga mahirap nang baguhin. Pero naniniwala akong mahirap baguhin pero kaya tong mabago pa unti-unti. So kailangan lang, tiyagaan lang po natin and andun talaga yung clarity ng goal natin na mabago tayo, na malinisan yung mga sarili natin. Kung baga, napahiya ka sa ah, maraming tao, napahiya ka sa maraming tao dahil nagkamali ka, napahiya ka sa society mo, sa family mo, sa mga friends mo, sa relatives mo. So, kung baga, nawalan ka ng pag-asa sa buhay. Kung baga, andun dapat yung mo na hindi ka mawalan ng pag-asa na soon malilinis mo din yung sarili mo, na maiintindihan nila yung mga judgment nila sa'yo, na kahit ano pa man yun, you have the power kasi andyan si Lord. Lalo na kasi mas maganda kasi kung sa natin yung malakas yung pananampalataya natin kay Lord. Yun yung na-realize ko kasi guys, dumaan ako sa depression and anxiety. Halos grabe yung pinagdaanan ko doon, masalimuot kong iisipin kasi puro kalungkutan, puro negativity. Kumbaga andun na yung kalumbayan mo, wala ka ng kumbaga nawalan ka na ng pag-asa sa buhay. Pero andun pa din na kapag andun talaga yung mo, pananampalataya kay Lord, andun still andun yung puso mo sa kanya, hindi kanya pababayaan. Andyan siya kahit anong mangyari, kahit kahit na napahiya ka na sa maraming tao, kahit nasira na yung pangalan mo, pero kapag hindi pa naman nasira yung pangalan mo kay Lord, kasi siya naman nakakaalam ng lahat eh. Siya yung nakakaalam ng katotohanan. And kung ano man yung mga nangyari sa'yo, or kung ano man yung mga pinagdaanan mo, kumbaga, alam yan ni Lord, na alam niya yung katotohanan. Kaya even na andun yung mga challenge, na pahiya ka sa mga pinaggagawa mo, pero yung nag-cause nun ng mga pinagdaanan mo, I'm sure alam naman yun ni Lord kung sino, kung baga, kung ano talaga yung tunay na pagkatao mo, na alam yun ni Lord. Kaya kayo, kung nawawalan man kayo ng pag-asa, manalangin lang kayo na sana tulungan kayo sa mga mabibigat na problema na kumbaga hindi nyo na kaya. Kasi kung hindi nyo na talaga kaya, humingi kayo ng tulong kay Lord. Kasi kung mahirap na talaga yung dalhin, kung hindi nyo na kayang i-manage, mahirap talaga yan kung sosolohin mo lang. Andyan naman yung family mo, relatives mo, mga pamilya mo, kaibigan mo, neighbors. Ayun. Pero darating kasi sa point na minsan hindi effective na lumapit ka lang sa mga kaibigan mo, pamilya mo. What if nag-fail pala 'yon, 'di ba? So dapat meron kang backup. So ay andun si Lord, yung backup mo dapat palagi. Siya yung pinaka best solution sa lahat ng problema. Siya yung lalapitan mo kapag di mo na talaga kaya. Kasi ako yun yung ginawa ko eh. Kung hindi ako lumapit sa kanya, ewan ko lang, baka wala na ako dito sa mundo, or baka nag-give up na ako sa mga gusto kong marating sa buhay, or I don't know kung may sigla pa ba ako na mamuhay dito sa mundo. Pero I realize na kailangan talagang natin i-value lahat eh. Pahalagahan natin yung mga nangyayari sa atin bawat oras. Yun, pahalagahan natin. Mahalaga na start na natin na kumbaga start na natin ulit na yung sarili natin for renewal, na ugaliin na yung paggawa ng kabutihan, iwasan na yung paggawa ng mga kasamaan at kasalanan, i-practice na natin yung pagkamabuting tao, pagkamabuting gawa, at sumampalataya na tayo sa Diyos. Mas priority natin na yung puso't isip talaga natin is na kay Lord malapit na sa Kanya. Kasi baka ngayon focus na tayo ngayon sa mga natin, sa mga goals natin, pagpapayaman, pero baka nakakalimutan na natin si Lord, baka focus na lang tayo sa paghahanap buhay. So mahalaga po 'yan. So ayan, tapos na po tayong maglinis, and so ayan, tapos na po nating yung malinisan. So from kasi dati naman yung malinis, kumbaga madumi na siya.
So lininisan natin ulit, tawag nun restoration. Galing sa malinis, nadumihan kasi na-stock, then nilinisan natin, ayun, dun pumasok yung restoration. So ngayon, flat pala yung gulong niyan, then papalitan na natin para totally andun na yung restoration nating tinatawag. Alright. Ayan po, ready na po yung gulong na ipapalit natin for restoration. Then punta tayo doon sa kay Berto de Junior Motor Shop and Repair Shop. Alright. So ngayon, andito na tayo sa shop nila John Rolly Cerelo alias Berto de Junior. Ayun, so ayan, pinapapalitan na natin ng gulong tong bisikleta. Then ayan si Kuya, akala ko walang ginagawa si John Rolly. So ayan, si Kuya na yung nagano ng bisikleta natin. Kasi busy si John Rolly ngayon. Ayan. Tatanungin ko nga din sana dyan si Kuya kung ano yung kumbaga paano niya bibigyan ng meaning yung restoration kasi mekaniko siya. So parang mas expert siya dyan para explain yung restoration natin na pinag-uusapan ngayon. Pero ayun, dahil nahiya ako, so hinayaan na lang natin si Kuya kasi baka maabala pa natin. And parang seryosong tao to, so hindi natin siya di na natin na interview. So ayan, kumbaga focus sa work si Kuya. Then ayan, hayaan na lang natin din. Antayin na lang natin na matapos tong pinapapalitan nating gulong. Then ito pala si Berto de Junior. Ayan, busy nga po siya. So ayun, may nire-repair din siyang top down kaya di na natin inistorbo. Ayun. Finally, ready to use na po yung BMX bike natin, and dahil po yan sa power of restoration. Kaya sa mga gustong itry din na magkaroon ng restoration sa mga gamit nyong stock na or ano pa man yan, perfect po na i-recycle natin yung mga patapon na mga bagay na pwede pang magamit, 'di ba? Pahalagahan po natin and maprolong pa yung life nila.